Sabi niya, nandito naman yung Panginoon natin na si Jerin, kaya manalig lang daw ako. Hindi mo alam yung nilibingan ng anak mo, nandun pala yung isang bata doon sa ilalim. Patong-patong na lang. Ito ang wow trending. Mass grave sa Sitio Kapihan ibinulgar ng isang dating miyembro ng SBSI. Kwento ni Bong, 2 araw daw matapos na isilang niya ang kanyang anak ay namatay ito. Binalak pa daw niya na dalhin sa ospital ang kanyang anak pero pinigilan daw siya ng kanyang asawa dahil andyan naman daw ang kanilang kinikilalang Panginoon na si Senyor Aguila. Pagkatapos ng nangyari, kumalas na si Bong sa samahan ng mga kulto sa Socorro. Pagkalipas ng 1 taon, muling bumalik si Bong sa Kapihan para puntahan ang labi ng kanyang anak para bisitahin ito. Pero hindi na daw matandaan ni Bong kung saan nakalagay ang kanyang anak dahil patong-patong na daw ang nakalibing sa sinasabing mass grave ng mga namatay na biktima ng mga kulto sa Socorro. Matapos daw na tumakas si Bong sa SBSI, ikinasal na daw ni Senyor Aguila ang kanyang asawa sa iba. Oh my God! Ganito din ang nangyari sa tatay ni Lovely na namatay din sa Kapihan at inilibing ng mga kulto sa Socorro na hindi pinakita sa kamag-anak at sa kay Lovely. May sakit daw sa baga ang tatay ni Lovely at ayaw daw ni Senyor Aguila na ipalabas ang bangkay. Ang kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mo mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki. Tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yun pong mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko. Tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaking ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosalie Ahok po. Asali ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan. Tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung mahal yung tao na may pilitan lang ako. Tapos yung mother ko po iyak ng iyak. Tapos nangyari yung lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate, mapapasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po, mahinom siya nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko, hindi yan niya makayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Luhod. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon sa bahay ni Senyor Aguila, nagsasabi sila, Senyor, hindi na kami uulit, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. 2 beses po siya ang buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang mamatay. Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senyor Aguila po. How old yung kwan mo? How old yung kapatid mo? 12 po, sir. Sana siya ngayon? Nandun po sa Kapihan. Kapihan? Yes po. Noong una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka munang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-aasikaso sa father natin kapag Senyor Aguila, bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan.
kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Puro ka lang hindi totoo. Ano bang totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I don't find it, wala akong nakitang rational behind. Bakit gustong-gusto mong mag-sex sila? Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, pinapaluap mo pa na mag-sex. That's too much intrusion Hindi po yan into their personal Hindi po yan lives. totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid, Nasaan yung kapatid niya? nasa kapihan po. Nasa kapihan. Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas. Wala akong budget po para... O ako magpamasahe. Opo. Papuntahin dito bukas. Opo. Kaya mo? Opo, opo. Kumsek. Kunin yung pangalan nung... Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, tigilin niyo ang pagturo ng daliri niyo sa Sorry po, mga sorry po. witnesses natin. Sorry po. wala. Sorry po. Wala. Opo. Sige. Dili man siya katahas, sir, o gayag nanay. Ha? Ay apel sir, o gayag nanay, sir, kasama para maimbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niyang isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisinungaling, kukulitin ako ni mama. Ayun na sinasabi niya. Ayoko magtalagta talaga sa media, pinipilit ako magsinungaling laban sa'yo. Hindi mo siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw po kasi ni Senyor Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin, ate. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, nung dead body po ng ama ko. Inilibing nila, hindi namin alam kung saan, sir. Yung bumasagin sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan yun nilibing yung tatay niya? Saan yun nilibing? Saan? Sa sa cemetery. Cemetery kayo doon? Opo. Opo. Ano kinamatay nun? May sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oh. Ano po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir. Pag uwi po niya, may pera po kami. Kasi gusto ng husband ko na magprenda kami ng mag-opa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta at yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung pong utos niya para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 10% kinukuha mo? Yes po. Ibinta lang bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir. Dali lang, sandali. Yes po. Ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ha? Sino kumuha ng 14%? Sa kanya po mismo. Yung mismong mother ko po, nagbigay din nung ibininta yung lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At Mr. tapos Chair. nung po, ma'am, nung bumaba ako, sinabihin ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal akong naging mag-isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si 3rd college na po, sir. So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami, sir. Alam ng mother namin na nagtabla kong kapatid na lalaki na mahal naman yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o po. Kaya nung sabi niya gusto kong magpa-opera na may pera ka ba dyan, kababago mo lang bumaba. Tapos ko, gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pera, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko yung doktor namin doon, si
Bimaw na do, pwede bumang tulungan kami. Sabi niya, sagutin ko lahat ng sa hospital. Yung konsumo na lang po daw pong namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na katandang kapatid na, kuya, magpaalam ka kasi Senyor Aguila na ibaba mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yun pong kanasasakit sa akin kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghirap na pala yung ama ko, sir. Namatay na pala. Yun po. Mr. Chair. Yeah, but before Senator Risa, I would Yes, like to Mr. Chair. acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for joining us. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mr. Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa ano po, sa sementeryo po. Aling sementeryo po? Sa kapihan po, sir. Ma'am Risa. Sa Kapihan? Saan po yung death certificate nila? Nasa iyang mama. Mama ni Lovely. Nandun sa kapihan. Dalhin nyo po bukas. Or Opo, dalhin nyo yung Opo, ready po kami. death certificate na ito. Opo. Sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, wag nyo silang Opo. ituturo. Yung kanyang sinasabi po na hindi pinahospital po. Kahit pa tanungin nyo yung kanyang nanay po. Huwag kang magsinungaling kasi ako yung nagpa-hospital ng father ko. Nasa Miss akin po. Lovely, Lovely. sagot na lang. Nasa akin po, Mr. sir. Chair lang po. Sorry Dito po. ka sa akin. Nasa akin po, sir. Sige, ano siya sabi mo? Ako po yung nagpa-hospital sa kanya. Kasi na one time po, nagsinungaling yung mother ko na magpapalo up po siya ng pension niya po. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng iwan yung father ko kasi may sakit na. So, isinama niya pababa. Pero ang inside po dun is, pinagamot ko yung papa po ko, pina-check up ko sa health specialist po. Pinatingnan ko yung puso niya, yung baga niya. Kasi yung dati, naoperahan siya sa baga niya, sir. Tapos yung baga niya pinatignan namin. Tapos yung findings ng doktor po is may po siya, tumor sa baga po. Tapos yung dalawang baga niya is po, infected na. Kaya mahirap man siyang maghinga po. Kaya ang advice mo ng doktor is i-admit ng Caraga. Tapos pagkabukas po, pinuntahan sila ng black van ni Senyor Aguila, tapos kinuha yung ama ko, ibanilig sa kapihan. Yung Miss Lovely, yung black van na sinundo po sinabi ni sila sa Jen barangay Binawi sa matatanda. Tarok po compound ng Surigao del Norte. Sinundo po sila. Pinagsundo saan, ma'am? Yes po. At ibinalik po ng kapihan po yung ama ko. Magmula noon hindi ko na nakita. Hanggang nabilitaan kong inilibing na po. Yung ama ko, hindi naman nakita, ma'am. Yes, Mr. Chair. Pabalikin mo natin yung composure ni Lovely, no? Paki-plus nga sa kwan, yung picture, Jo. Saka Mr. Chair, for Yes. the record lang Yes, at go ahead. this point, mamaya, tawag pansin yung isang sinabi ni Miss Lovely na yung tanging ospital dun sa Kapihan, si Senyor Aguila ang nagpapatakbo or namamahala. So yung tanong na lumalabas sa isip, bakit doktor ba sila? And then tawag pansin din po, Mr. Chair, yung 40% na kinuha dun sa proceeds ng pagbenta ng bahay ni na Miss Lovely. Yun lagi, Mr. Chair, ang lumalabas na porsyento na di umano kinukuha ng Socorro Bayanihan Services sa ilalim ni na Senyor Aguila, whether sa 4Ps or sa senior citizen or sa Typhoon Odette Ayuda, pati po sa may isa pa, AIX. Kaya nga po iniimbestigan na pati ng DSWD yung pamumorsyento ni na Senyor Aguila sa mga social protection funds ng mga tao sa Kapihan, Mr. Chair. And Thank you, Mr. Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Last follow-up question lang. Kay Senyor Aguila, registered po ba yung sementeryo kung saan sinabi nyo inilibing ang ama ni na Miss Lovely? Si Board Mamerto na lang yung pong sasagot. Sige, go ahead.
Mr. Galanida. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon, Senator Hontiveros, and those in attendance. Again, good afternoon. Ako po ay si Mamerto Di Galanida, 82 years old, dating Schools Division Superintendent, dating Mayor for 3 terms ng Socorro, at dating Provincial Board Member ng Surigao del Norte for 3 terms. I'd like, first, Mr. Chair, I'd like to say that when my enhanced services were organized in 1980, I was the secretary until 2021. And then, when I was elected as vice president of the association, upon endorsement also of our former president, Rosalina El Tarok. Si Rosalina El Tarok po ay half sister ko. Kasi po ang asawa ko ay sister niya. Kaya po payag akong si 1980 until 2020 ako po ang naging secretary, so I know the ups and downs of the association. I have the records and all other things that the association went through. First, Mr. Chair, I would like to... Sandali lang, para matuloy-tuloy tayo ha. We'll give you the floor mamaya kung anong gusto mong sabihin, pero just direct to the point, yung tanong ni Senator Risa, kung yung sementeryo doon ay rehistrado ba yun sa gobyerno? Yes, let me answer this way, Mr. Chair. Ang sementeryo ng Barangay Siring is around 3 kilometers from our sitio. Tanong ko na, kadali naman. Kadali naman sagutin yung tanong ko kung kaya po, rehistrado ba, hindi? Kaya po gusto po paliwanag kung ano nangyari. Ay naku, kailangan pa paliwanag yung rehistrado.